So, ayun. Nawala na yung problema niya, guys. So, nakapag-print na, nakapag-xerox na, natapos na. So, ayun guys, welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At kung bago ka pa lang dito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At nag-upload din ako dito guys ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at follow para maging updated kayo lagi kapag may mga bago tayong mga videos. Ang problema ng may-ari dito, pag nag-print siya, pag in-on naman ay wala namang problema. Pero kapag ongoing yung printing niya, mga nasa siguro mga nasa 90%, nag-i-stop daw. Tapos nag-e-error, nagbi-blink dito yung kulay orange, then unable to print. So, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga 'yon. So, isasaksak ko muna, guys. Ayun na siya, nag-on na siya. So, guys, mapapansin niyo normal naman siya. Normal siya, 100% normal. Pero kapag nagpiprint daw siya, nagkakaroon ng problema. So, ito mayroon na tayong isa-xerox sample. At may papel na rin ito sa kanyang tray. Try tayo mag-xerox. Yan, para makita natin kung anong problema. Hindi daw tumutuloy yung xerox niya o kaya print niya eh. Yan, nagpiprint siya. So, yun guys, so. Nag-blink agad yung error niya dito. Then, lumabas dito ay, ayun, print unable 3B. Then, blinking error. Kapag lumabas yan guys, ay problema talaga yan. Hindi tayo makatraka sa pagpiprint. So, ngayon, samahan nyo ako. I-try natin i-troubleshoot yung mga ganyang problema. So, kailangan i-shutdown muna natin siya. Make sure guys na hindi nakasaksak yung ating printer. Then, i-open natin yung scanner. Cover niya. Ito. Ayan siya. Yan, iangat lang natin yan. So, ayun siya. Ito yung print na hindi tumutuloy. Hilain ko na lang yun. Dito ko na lang sa ilalim hihilain. So, ang gagawin natin ngayon guys, iaangat natin ngayon ang scanner cover niya. Yan. Ayan. Then, rumi ng ano nyo. Malamang marami yung chipset niya yan dyan sa ibabaw ng printhead niya. So, baka puro carbon na or puro ano na, kung anong mga ink dyan na kwan. Kailangan kasi malinis yung board niya eh. Pwede ito, itaas lang ninyo tapos itulak ninyo ng bahagya sa pay para matanggal natin to. Ayun. So, tanggal na. Ito na siya. Para mabuksan natin ng maigi siya. So, ibaba lang muna natin itong sa may paper jam niya. Ito guys. So, binaba ko yun. Yan, binaba ko. Para hindi kumalang. Kasi bubuksan natin ng husto ito. Yan. Ganyan yung itsura niya guys. So, yan, ganyan. So, ngayon, ito, tatanggalin natin yung cover. So, babaklasin ko guys ito ha. Guys, marami talaga siya. Yon, tanggal na. So, maluwan na natin itong bubuksan. Ito kasi yung target natin. Yan. Tatabi ko lang muna. Ito siya guys, so. Yuko lang natin. Ayan. Ito tatanggalin natin. Hawakan lang natin dito. Pag ganyan, sabay hilain natin pag ganyan. Hawakan ko dito ha. Yan. Yan guys. Bapwersa pag ganun. Marami na nga guys oh. Tingnan nyo guys oh. Ayan oh. Grabe nakarumi. Malamang ayan yung nagiging, ayan yung dahilan kung bakit hindi nagtutuloy mag-print. So, ngayon babaklasin natin. So, ituturo ko sa inyo kung paano yan siya baklasin. Ito, kung mapapansin niyo guys, may metal yan dyan. Hilain lang natin yan pag ganyan. So, hawakan ko ha. Hilain ko lang to. Yan, ito na siya.
Marumi talaga, ang dumi na niya. Sunod, ito, mapapansin niyo guys, may dalawang block, ayan. Yung dalawang block na yan, hihilain natin pa ganyan para itong kulay gold niya, yung flex connector natin, matanggal natin dito sa board niya. So, hihilain ko guys. Yan. Then, dito sa kabila, ganun din. Hihilain ko rin. Yan, pasensya na kayo guys at medyo madilim dahil gabi ngayon. At ito lang yung time natin magbaklas na mga ganito kasi whole day nasa school din tayo. So tatanggalin natin itong flex connector niya. Yan, pag natanggal na yan, ito yung metal niya na to, yan. Itutulak natin pa ganyan para ito pumitik, makuha natin yung board niya. So, itutulak ko muna. Yan, pag ganyan. Para ito, masungkit natin yung board niya. Ayan siya. Yun. Ingatan nyo mapunit itong flex connector niya guys ha. Ayan. So, ito. Kukunin natin yung panglinis natin. Bale ito guys. Yan. Kaya hindi ako nagpapawala ng ganito. Hindi lang ito, yung use nito ay para sa lighter. Yung use nito ay panglinis ng mga gadgets. Dahil ito yung kunting hangin lang na wawala siya kaagad, nag-evaporate siya. So, best for cleaning gadgets ito siya. Kung wala kayong ganito, pwede rin kayo gumamit ng electronic contact cleaner. Ayun ay medyo mas mahal nga lang siya, ini-spray yon, malaki na bilog. Pero ito ay nasa 35 lang to sa mga hardware. So kaya mas marami kasing use ito. So ako kasi nakasanayan ko kahit sa mga laptop, ito ginagamit ko pang linis. So kailangan lang natin ng ganito at saka kailangan lang natin ng brush, yung malambot na brush. Ito guys, so ayan. So gagawin lang natin, i-apply lang natin dito kung saan part yung marumi. O kaya lahat yan. Kita ninyo, dapat green pa yan eh. Pero, since narumihan siya, ito yan yung nagiging cause kung bakit nag-unable to print siya. So, linisin natin. I-apply lang natin dito. Yan. Bago natin brushin. Yan o. Ang dumi niya. Lilinisin lang natin siya. Ayan, okay na yan siya. Pero, lilinisin pa natin ng maigi. Pagkakita ko pa lang dito kanina guys, ang dumi niya na eh. Nakita ko kagad na ito yung problema niya. Ayun guys, nakita naman ninyo yung difference niya mula yung kaninang pagbukas natin na ang dumi na. Pero ngayon, ayan na siya, ganyan na siya kalinis. Green na talaga yung board niya. Kanina kulay black, di ba? So, ayan, itatry na natin ibalik ngayon. Ipipwesto lang rin natin siya ng maayos. Tapos yung naka-clip dito na metal ito, nakalakas ito sa kanya eh. Ayan. So, ayun. Then, huwag natin kalimutan ibalik ito ng maayos yung flex connector. Ayan. Then, pag naipwesto na, ibalik natin yung dalawang kulay black, yung lock niya sa gilid. Itutulak natin pa ganyan. Whoosh. Yun. Then, yung kabila naman. Ayun. Nag-lock na siya guys. Ngayon, tatakpan na natin ito. Tapos itatry natin. Tingnan pati ito, ang dumi oh. Linisin na lang rin natin. Ayan. Then, ibalik natin ito kung saan ito nakaklip. Dito yan siya oh. Yan. Yung butas niya, nasa ibabaw yan. Pag ganyan. Tulak. Yan. Hila pala. Papunta sa atin eh. Then ito, ibabalik natin pag ganun.
Didiin lang natin. Yan. Tapos ganyan natin ko. Ayun. Mamaya na natin ibalik yung cover. Ang gagawin natin ay magta-try tayo mag-print kung nawala na ba talaga yung problema na yon. Kung tuloy-tuloy na ba tayong makakapag-Xerox. So, ibababa ko na. At isa sa guys. Yan. Isa ko. Yan. Try natin mag-print. So, ayun guys, okay, magta-try na tayo mag-print ngayon kung andun pa rin yung error niya. So, andito pa rin naman yung kanyang andito pa rin naman yung Xerox natin. Sige. Try natin. So, yun. Tignan nyo guys. Okay na. Wala nang lumabas na error dito na unable to print.